Yo, what's up mga ka-prime? Welcome to another video. Hoy mga ka-prime, sa panahon ng parang NBA lang ang sukatan ng tagumpay, may isang manlalaro na pinatunayan na hindi kailangan dumaan sa NBA para maging tunay na matagumpay sa basketball. Kilalanin natin si Freddie Leach, isang undersized guard, isang international journeyman, at isang basketball survivor at umiikot sa mundo para ipaglaban ang pangarap niya. Kung mahilig ka sa underrated stories, international basketball, at inspiration mula sa tunay na buhay, huwag kang aalala dahil ang kwento niya hindi basta-basta. Kung gusto mo sa mga gantong content, mag-iwan ng like, share at subscribe para hindi ka mahuli sa mainit na balita. Simulan na natin. Sino si Freddie Leach? Ang buong pangalan niya ay si Frederick Lee Jones Leach. Ipinanganak noong 1988 sa Honolulu, Hawaii. Sa taas na 5'8", malinaw na hindi siya ang ideal size para sa traditional basketball standards, lalo na bilang scoring guard. Pero dito nagsisimula ang kakaiba sa kanya. Elite shooter, mabilis magbasa ng depensa, may tapang at confidence kahit mas malaki ang kalaban. Isa sa pinaka-unique sa kanya, may tatlong citizenship siya. Una dyan, American, Israel at Thailander. Isang bihirang kombinasyon na kaluunan ay naging susi sa international career niya. Ito naman ang kanyang early background. Lumaki si Freddie Leach sa Milwaukee, Wisconsin, isang lugar na kilala sa competitive sports culture. Parehong atleta ang kanyang mga magulang noong kolehiyo, kaya mula pagkabata, sport-minded na ang kanyang environment niya. Hindi lang basketball ang tinutok niya, kasama rito ang disiplina, training habits at mental toughness. Bata pa lang, sanay na siya na mas maliit kaysa sa kalaban, mas minamaliit, mas kailangan magsikap. Dito nahubog ang mindset niya na kailangan mas mahusay ako kaysa sa inaasahan nila. Punta naman tayo sa college journey niya. Nag-college siya mula sa Moto States. Matapos ang high school, hindi agad siya nakuha ng malaking NCAA program. Sa halip, dumaan siya sa Moto State Community College, isang critical turning point sa career niya. Dito siya sumabog bilang scorer, mahigit 16 points per game, isa sa pinakamahusay na 3-point shooters ng liga, nakuha ng NGCAA All-American Honors. Mahalaga ito dahil dito napatunayan ni Freddie na kahit wala ka sa spotlight, kung may performance ka, may datating na oportunidad. Punta naman tayo sa college career niya. Nag-college naman siya doon sa University of South Alabama. Dahil sa galing niya sa junior year college niya, nag-transfer siya sa University of South Alabama, Division 1 NCAA. Sa South Alabama Jaguars, nagkaroon siya ng multiple 30 points games, nagtala ng score records sa 3-pointers, nagtala ng score records sa 3-pointers, kilala bilang clutch shooter at nag-go-to scorer. Pero hindi naging madali ang lahat. Tinamaan siya ng serious shoulder injury na napansamantalang nagpatigil sa momentum ng career niya. Dito niya hinarap ang unang malaking tanong, may future pa ba ako sa basketball? Punta naman tayo sa pro career niya, pag-ikot sa mundo. Hindi man siya napunta sa NBA, hindi dito nagtapos ang pangarap niya. Sa halip, pinili niya ang international basketball rules, isang landas na mas mahirap, mas hindi sigurado, pero mas bukas para sa mga handang lumaban. Naglaro siya sa iba't ibang bansa, katulad ng Thailand, Malaysia, Indonesia, Mongolia, at saka Israel. Sa Thailand, lalo na sa High-Tech Basketball Club, naging fan favorite siya, naging scorer leader, naging veteran presence sa locker room. Hindi lang puntos ang ambag niya, kundi meron siyang leadership at saka professionalism. Punta naman tayo sa national team journey niya doon sa Thailand. Isa sa pinaka-importanting kabanata ng buhay niya ay nang makapaglaro siya para sa Thailand national team. Dahil sa Thai roots ng kanyang ina, para kay Freddie, hindi lang ito basketball. Ito ay identity, pamilya at karangalan. SEA Games 2021 at 2025. Isa sa mga membro nakakuha ng gold medalist sa 3x3 basketball, isa sa pinaka-importanting players ng team. Lumaban din siya sa FIBA Asia Cup qualifiers kung saan mas nakilala siya sa mas mataas sa international level. Kwento ng determinasyon at personal life. Hindi perpekto ang career niya. Nagkaroon siya ng injuries, unstable contracts, constant travel, pressure bilang import at national player. Pero isang bagay hindi niya binitawan, ang basketball bilang paraan para baguhin ang buhay niya. May asawa at anak siya at dito mas naging malinaw ang purpose niya. Hindi na lang ito para sa akin, para na ito sa pamilya ko. Legacy at mensahe niya. Ano ang iniwang mensahe ni Freddie Leach? Una, inspirasyon sa undersized at underrated players. Pangalawa dyan, patunay sa heart, IQ at sipag at kayang talunin ang kakulangan sa height. At panghuli, bukas ang mundo ng basketball. Hindi lang sa NBA ang sukatan ng tagumpay. Ang kwento niya ay paalala na may iba't ibang landas tungo sa tagumpay. Ang malaga, hindi ka susuko. Kung gusto mo pa sa mga inspiring video na katulad na ito, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe at huwag na din kalimutan i-hit yung notification bell below. Maraming salamat!